Kabanata 6431. Nakangiting sabi ni Harvey kay Prince, "It's okay. They're not that impressive." Nakita ni Prince ang kalmadong ekspresyon ni Harvey at naalala niya kung paano naging pinuno si Harvey sa sarili niyang training ground. Ang dating pinuno ng Heaven's Gate ay lubos na pinahiya ni Harvey. Kahit gaano pa kalakas ang tinaguriang apat na Alliance King, hindi sila maaaring maging mas malakas kaysa sa mga naunang pinuno ng Heaven's Gate, di ba? Gayunpaman, kinuha pa rin ni Prince ang dokumento at itinulak ito kay Harvey. Mas mabuting maging mas maingat kung tutuusin. Ang pag-iingat ang mas magandang bahagi ng kagitingan. Bagamat hindi sikat ang apat na hari, lahat sila ay may kakayahan. Wala silang dahilan para labanan ka noong nakaraan, ngunit ngayon na magagawa nila ito sa legal na kapasidad, gagamitin nila ang lahat ng mayroon sila. Lalo na kapag kaya kanilang palitan sa pamamagitan ng pagkatalo sa iyo. Maaari silang matalo, ngunit hindi mo kaya. Magiging matatag ang iyong katayuan sa alyansa pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Pagkatapos, lahat ay kailangang makinig sa iyo sa alyansa. Napuno ng sigla ang mga mata ni Prince habang ipinapaliwanag niya ang lahat kay Harvey. Siya ay isang taong malapit kay Harvey, na nangangahulugan na kapag nakuha na ni Harvey ang kumpletong kontrol sa alliance, isa siya sa mga taong makikinabang dito. Walang imek si Harvey sa kabila ng sigla ni Prince. Nasa tabi niya si Prince, at ginawa niya ito bilang konsiderasyon. Walang masama kung ang lalaki ang may maliit na plano. Hindi sa banggitin, kahit na talagang nakuha ni Harvey ang kumpletong kontrol sa alliance, hindi siya gugugol ng labis na pagsisikap dito. Pagkatapos ng lahat, ang alyansa ay medyo maluwag. Hahayaan na lang niyang pumalit si Prince. Humigit kumulang kalahating oras sila sa Guerre Pavilion, ngunit walang ginalaw na pagkain si Harvey. Umiinom lang siya. Samantala, uminom si Prince ng ilang bote ng Riesling wine. Sa huli, kinailangan ni Harvey na kumuha ng maghahatid kay Prince pabalik sa hotel. Maagang nagising si Harvey kinaumagahan. Nag-warm up siya sa garden ng kanyang tirahan at nag-shadowboxing sandali. Pagkatapos, napaisip siya kung pupunta ba siya sa tirahan ng Xavier. Marami siyang gagawin sa Walls Inn, ngunit labis siyang nag-aalala kay Yvonne sa ngayon. Kahit anong tingin niya dito, siguradong may nangyari, lalo na't nawala ang kontak nitong mga nakaraang araw. Agad nilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at tinawagan si Yvonne. Tinatawagan niya ito nitong nakaraang 2 araw, ngunit sa tuwing tatawagan niya ito, binababaan siya ni Yvonne at pagkatapos ay magpapadala ng mensahe, na nagsasabing may mga personal na bagay ito at hindi ito posible para sa kanya na tumawag. Pero noong tinawagan niya siya ngayon, hindi sumasagot ang phone niya. Naramdaman ni Harvey na may mali. Agad niyang tinawagan si George. Alamin at tukuyin kaagad ang lokasyon ni Yvonne gamit ang kanyang cellphone. Mabuti sana kung malaman mo kung nasaan siya nitong mga nakaraang araw. Hindi nag-aksaya ng oras si George at nagsimulang magtrabaho. Maya-maya, tumawag ulit siya. "There's something wrong, sir. I can't pinpoint Miss Yvonne's location at all, as if someone preempted our actions and jammed the signal." Iilan lang ang factions na may kapangyarihang e-jam ang signal sa Walls Inn. Kabilang ang Xaviers ng Walls Inn. Tanong ni Harvey na nakakunot ang noo. Kasama sila. "Salamat." Tumanggo si Harvey, at tinawag ang kanyang driver. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa labas ng tirahan ng mga Xaviers sa Walls Inn. Nakita ni Harvey ang tago ngunit napakagandang mansyon. Gayunpaman, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na sinipa ang gate at pumasok. Nang makarating siya sa entrance, pinigilan siya ng isang lalaking nakasuot ng puting sando na pumasok pa sa loob. "Jesse," kumunot ang noo ni Harvey. Gayunpaman, tila may napagtanto siya at nagtanong, "Nasaan si Yvonne?" "Please stop looking, Harvey," sabi ni Jesse, na parang hindi siya sigurado kung paano ito ipapaliwanag kay Harvey. "She is one of us, so she cannot follow a man and continue to be his secretary. Kahit wala siyang pakialam, ganoon din ang pamilya namin. Not to mention, may fiancé na siya,
At salamat sa laban na ginawa ng family head namin. Malapit na siyang ikasal, huwag mo na siyang guluhin pa. Nangangako ang padre de pamilya namin na kung hindi mo naguguluhin si Yvonne, magiging kaibigan ka ng savior ng Walsing magpakailanman. Paano kung determinado akong makita siya? Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey. Kung gayon, huwag kang magalit kung tinatrato ka namin bilang isang kaaway, sabi ni Jessie habang itinaas niya ang kanyang kamay. Ramdam ni Harvey ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa likod ng mga pinto at bintana, sa ibabaw ng mga bubong at puno, at iba pang mga lokasyon, ngunit nanatiling pisikal na nakatago. Hinubad ni Jessie ang kanyang salamin na may gilid na ginto at pinunasan ito ng panyo. Mabagal niyang sinabi, kahit na ang Xavier's family ng Walsing ang pinakamahina sa 10 malalaking pamilya sa bansa. Ang lakas namin sa pakikipaglaban ay isa pa rin sa pinakamalakas. Kung gusto mong sumalakay sa tirahan ng pamilya namin, magbabayad ka ng mabigat na halaga. Not to mention, marami kang problema ngayon. Do you really think you should waste your energy at the Savior residence? My suggestion is for you to leave. At sa araw ng kasal ni Yvonne, malamang padalhan ka namin ng invitation letter. Yan lang ang masasabi ko. Ingatan mo ang sarili mo. Tumalikod na si Jessie, at gusto nang umalis. Sa pagkakataong iyon ay dumating ang isang convoy ng mga itim na van at huminto sa harap mismo ng pasukan ng manor. Bumukas ang pinto ng kotse, at 12 ng mga taga-isla ang lumabas. Lahat sila ay may dalang mahabang espada at maingat na tumingin sa paligid. Tapos, may bumaba pang 2 tao sa sasakyan. Ang isa sa kanila ay may ilang hibla ng puting buhok, ngunit hindi niya maitago ang kanyang disposisyon bilang isang mas mataas na antas sa lipunan kahit na gusto niya. Ang kanyang bawat hitsura at pagkilos ay nagpaunawa sa iba kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kahanga-hanga. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at napagtanto kung sino iyon. Ito ang pinuno ng pamilya Xavier, si Noshan. Akmang lalapitan na siya ni Harvey ay may sumulpot na namang matanda sa hindi kalayuan kay Noshan. Ang matanda ay nakasuot ng tradisyonal na island country na damit ng tag-araw, na may mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Pareho rin siya ng ugali ng mga tao mula sa matataas na antas ng lipunan, ngunit kaya niya itong kontrolin. Siguro dahil nasa country age siya, mabilis na nilapitan ni Jessie na katabi ni Harvey ang 2 pagkababa nila ng van. Bahagya siyang yumuko at binati sila. Sir, Lord Tokugawa, maligayang pagdating. Karangalan namin na mapunta ka rito. Bahagyang tumango ang taga-isla nang marinig ang sinabi ni Jessie at tumingin kay Jessie. Pagkatapos, kinausap niya si Jessie gamit ang mabigat na impit na wika ng country age. Good, very good. You must be Master Xavier's descendant, Jessie. You are young but very talented. Mas naging confident ang pamilya Tokugawa sa marriage alliance natin pagkatapos kong makita na may talented na tagapagmana ang pamilya Xavier. Bahagyang ngumiti si Jessie, ngunit ang nasabi lamang ni Noshan, masyado mo siyang pinupuri, Mr. Tokugawa. Napakaswerte ng pamangkin ko na mapang-asawa mo ang iyong anak. Mga taga-isla, pamangkin, kasal, si Harvey, na nakakita sa lahat ng nangyari sa gilid, ay bumuo ng kakaibang hula. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Noshan at nakakunot ang noo niyang tanong, Mr. Noshan, I am Harvey York. I want to ask if your nephew. Nang magsimulang magsalita si Harvey, nakuha niya ang atensyon ni Noshan at ng lalaking tinatawag na Mr. Tokugawa. Pagkakita pa lang ni Noshan kay Harvey, halata na ang displeasure sa ekspresyon niya. Napapikit na lang siya at binigyan ng makahulugang tingin si Harvey nang walang sinasabi. Samantala, tila may masamang tingin sa mga mata ni Mr. Tokugawa. Bago pa man makapagsalita ang magkabilang panig, nagsalubong ang mga kilay ni Harvey. Bigla siyang tumingin sa likuran niya parang bumaba ng ilang degree ang atmosphere nang hindi niya ito binibigyan ng buong atensyon. Biglang maraming tao ang sumulpot, ang lamig ng mga mukha nila at kitang-kita ang brutalidad sa kanilang mga mata. Hindi sigurado si Harvey kung sinasamantala nila ang pagkakataong ito, o kung handa sila ng maayos.
Agad kumilos si Jessie at tumayo sa harap ni Nozhan. Gayunpaman, napakabilis, may pagkagulat sa kanyang mukha. Ang mga taong ito ay dumating hindi para kay Nozhan o Lord Tokugawa, ngunit para kay Harvey. Sa sandaling nakapag-react si Jessie, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay, at isang silver tube ang lumitaw sa kanilang mga kamay, na kanilang pinaikot-ikot. 10,000 pilak na karayom ang sabay-sabay na pumutok, dumiretso kay Harvey. Isa itong martial arts weapon, ang Rainstorm Needle. Biglang napuno ng karayom ang langit. Kahit na ang Rainstorm Needles ay hindi nakatutok kay Nozhan at sa iba pa, nasa loob pa rin sila ng attack area. Mabilis na sinipa ni Jessie si Nozhan at Mr. Tokugawa bago mabilis na gamulong sa gilid. Ang mga sundalo ng Island Nation ay nagmura sa kanilang sariling wika at iginuhit ang kanilang mga mahabang espada, na gustong mag-alis o tumama sa mga karayom. Gayunpaman, minamaliit nila ang kapangyarihan ng Rainstorm Needles at direktang naging mga una ng tao. Bilang pangunahing target, mabilis na umatras si Harvey at naiwasan ang mga pag-atake mula sa Rainstorm Needles ng halos imposibleng bilis. Nagulat ang mga assassin nang makitang perpektong umiiwas si Harvey sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, hindi sila nag-atubiling masyadong mahaba at direktang inabandona ang mga tubo sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, bumunot sila ng mga punyal at inatake si Harvey. Tinadyak ni Harvey ang paa sa lupa, nabasag ang mga tiles sa sahig. Nagkaroon ng pagsabog ng dumi at bato habang nabasag ang mga tile. Hindi mabilang na mga labi ang bumaril pataas, na tumama sa mga assassin. Ang mga assassin ay bumagsak lahat sa lupa ng mahina. Baka nawalan sila ng kakayahang lumaban, baka nawalan ng buhay. Hindi sila gumawa ng anumang tunog. Natapos ang pananambang sa isang iglap. Bilang target ng assassination, si Harvey ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Samantala, ang mga savior ng Wolsing at ang pamilyang Tokugawa ay dumanas ng ilang casualty, lalo na ang mga sundalong dinala ng Tokugawa. Lahat sila ay nalunod sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na ang mga assassin ay dumating upang patayin ang mga taga-isla. Hindi sigurado si Harvey kung ano ang sasabihin nang makita niya ang nangyari. Nang matapos ang kaguluhan, walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Nozhan. Sinenyasan niya si Jessie na yayain si Harvey sa loob ng kanyang tirahan. Nabawi na rin ni Lord Tokugawa ang kanyang pagkakalmado sa panahong ito. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Harvey at tumango bago pumasok sa residence sa ilalim ng proteksyon ng mga bodyguard ng pamilya Xavier. Nang nasa loob na sila ng tirahan, hindi agad nakita ni Harvey si Nozhan. Sa halip, dinala siya sa isang sitting room. Isang katulong ang naghanda ng isang tasa ng kape para sa kanya bago mabilis na umalis. Walang dumating para tingnan siya sa susunod na kalahating oras. Walang pakialam si Harvey, at nag-enjoy lang siya sa kape at nilalaro ang cellphone niya. Siya ay kumilos na parang tinatrato niya ang lugar na ito na parang sarili niyang tahanan. Makalipas ang halos 40 minuto, bumukas ang pinto ng sala. Nakita ni Harvey si Nozhan, na nagpalit ng tradisyonal na damit, na pumasok. Tumango siya kay Harvey bago umupo sa tapat niya at tumingin kay Harvey ng may interes. Hindi minamaliit ni Harvey ang pinuno ng Xaviers, napapikit din siya at tumingin kay Nozhan. Si Nozhan ang pinuno ng isa sa nangungunang 10 pamilya. Kung ikukumpara sa kanyang kahanga-hangang ugali sa labas kanina, pakiramdam ni Nozhan ay para siyang ordinaryong matanda sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Harvey, pagbati, Mr. Nozhan. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil. Bago pa matapos ni Harvey ang kanyang mga salita, ikinaway ni Nozhan ang kanyang kamay at pinigilan siya. Bago natin ipagpatuloy ang pag-uusap na ito, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Nandito ka ba para bisitahin lamang ang isang matandang lalaki, o narito ka ba para tanungin ako tungkol sa pagkakakilanlan ng inapo ng Longmen Association, ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa o ang prinsipe ng York ng Southern Light? May pagkakaiba ba?
Tanong ni Harvey na medyo nakasimangot. Siyempre meron, at malaki ang pagkakaiba, sabi ni Nozhan habang nagbubuhos ng isang tasa ng kape at humigop. Kapag ikaw ay isang inapo ng Longmen Association, ipinakita mo ang iyong sarili bilang isang inapo ng isa sa 4 na haligi ng ating bansa. Walang hangganan ang iyong awtoridad. Kapag ikaw ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng ating bansa, ipinakita mo ang iyong sarili bilang master ng Divine Martial Arts Training Ground at lahat ng kaluwalhatian na ipinahihiwatig nito. Kapag naging prinsipe ka ng York ng Southlight, nangangahulugan ito na balang araw ay maaari kang magmana ng posisyon na nagpapahintulot sa iyo na pamunuan ang York ng HL Casino. Sa totoo lang, kung gagamitin mo ang lahat ng pagkakakilanlan na ito at bibisitahin mo kami, hindi ako maglalakas loob na isulat ka kapag miyembro ka ng 4 Pillars and 5 Hidden Families at kung ano pa. Tumango si Harvey. Tama ka. Now that you know some of my identity, maniniwala ka ba kung sasabihin kong bibisitahin kita bilang junior mo? Oo naman. Hindi lang ako maniniwala sa'yo, baka ibunyag ko pa ang ilang sekreto ko sa'yo, nakangiting sabi ni Nozhan. If I'm right, this is our first time meeting each other. Sasabihin mo ba ang sekreto mo sa una nating pagkikita? Maniniwala ka ba sa sarili mo? Tanong ni Harvey habang humihigop ng kape. Ngumiti si Nozhan. Siyempre, bakit hindi? Kahit anong itsura, mararating mo ang rurok ng kapangyarihan sa bansang ito. Mas gugustuhin kong maging tapat sa iyo kaysa magpanggap. Gayunpaman, may isang bagay akong kailangan na ipaalala sa iyo. Minsan, medyo delikado ang pagkakaroon ng napakaraming pagkakakilanlan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6435. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey at tinanong si Nozhan, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ulit si Nozhan. Kapag mayroon kang matibay na pagkakakilanlan, ito ay madalas na nangangahulugan na mayroon kang tungkulin na protektahan ang mga interes ng isang partikular na grupo. Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang halimbawa. Bilang isang young master ng Longmen Association, nangangahulugan ito na kailangan mong protektahan ang mga kita ng asosasyon. Ngunit kung minsan, magkakaroon ng conflict of interest sa pagitan ng Longmen Association at ng Martial Arts Association. Paano mo ito malulutas ng perpekto kapag nangyari ito? Kahit anong desisyon mo, hindi mo sinasadyang papanig. Mabuti kung maaari mong piliin ang parehong panig sa lahat ng oras, ngunit magiging masama kung minsan ay kakampi ka sa Longmen Association, at kung minsan ay kakampi sa Martial Arts Association. Gawin mo iyon ng sapat, at hindi lamang ang mga tao ng mga paksyo na iyon ay hindi magpapasalamat sa iyo, ngunit mapupuot pa sila sa iyo. Iyon ang pinakamalaking problemang haharapin mo ngayon. Kapag hindi na maiiwasan ang hidwaan, naisip mo na ba kung paano ito mareresolba? Simpleng sagot ni Harvey, why should I do it? Siguro mas mabuting tanungin kung bakit ako papanig sa ilang tao. Kapag may ginawa ako, ginagawa ko ito para sa bansang ito. I will do whatever will be benefit my country. If it is dangerous, then I will stop it. Kung may gagawin akong magalit sa akin ang mga nasa paksyon, nangangahulugan din iyon na panahon na para linisin ang paksyo na iyon. Mataas man ang pamilya, nakatagong pamilya, o mga haligi. Ang tanging dahilan kung bakit umiiral ang mga paksyo na ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang malakas na bansa. Kung walang bansa, walang mga pamilya. Kung ang mga paksyo na ito ay mas uunahin ang kanilang sariling mga benepisyo kaysa sa interes ng bansa, pupuksin ko sila. Napapikit tuloy si Harvey habang makahulugang nakatingin kay Nozhan. Medyo natigilan si Nozhan. Tapos, tumawa siya. Gusto kitang bigyan ng babala, pero binalaan mo ako sa halip. Ano, sa tingin mo, oras na para maglinis ng tagsibol at linisin ang Xavier sa Walsing? Nagkibit balikat si Harvey. Bilang pinuno ng pamilya Xaviers, hindi mo ba alam kung kailangan mong linisin ang iyong pamilya o hindi? Pinanangkitan ni Nozhan si Harvey. Maya-maya, napabuntong hininga siya. To be honest, I can't look at you.
Normally, sa sampalan ko ang sinumang maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganoon at sisiguraduhin kong maililibing siya sa mababaw na libingan. Pero pagkatapos ng sinabi mo, pinaparamdam mo sa akin na ako ang ililibing kung hindi ako mag-iingat. I'll be honest, sa tingin namin ng pamilya ko masyado kang delikado. Hindi ka isang taong mas uunahin ang tubo bago ang karangalan. Gayunpaman, ang isang tulad nito ay may kakaibang katangian. Wala silang kahinaan. At ang mga walang kahinaan ay ang pinakamalapit sa isang santo. Ang isang santo ay isang tao na maaari nating tularan, ngunit hindi isang taong karapat-dapat na malaman. Kaya nga masyado kang delikado sa paningin ko. Ayokong lumalapit sa iyo ang mga babae namin. Lalo na ang pagiging partner mo. Kung gagawin namin iyon, malamang masisira ang pamilya Xaviers nang hindi mo alam ang dahilan. Malamang hindi mo maiintindihan ang sinabi ko. Gayunpaman, hahayaan ko lang na makita mo si Yvonne kapag naunawaan mo na kung ano ang dapat mong gawin para sa sarili mong partner at malutas ang mga problema sa inyong dalawa. Bago yun, hinding-hindi ako papayag na magkita kayong dalawa. Ramdam ni Harvey ang paglabas ng mga ugat sa kanyang noo. Inilapag niya ang tasa ng kape sa kanyang kamay sa mesa. Matapos ang napakaraming usapan, sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Nazhan. Base sa mga salita at ugali ni Nazhan, malinaw na kanina pa niya pinapansin si Harvey. Napansin niya kung paano ginawa ni Harvey ang mga bagay-bagay. Si Harvey ay isang taong handang isakripisyo ang kanyang mga kita para sa mga bagay tulad ng karangalan at katarungan. Ang isang tulad niya ay napakahalaga sa isang bansa at isang naghaharing lupon. Gayunpaman, hindi siya isang mabuting asawa para sa sinumang babae. Ang dahilan ay baka mapatay ang babae dahil sa lalaki at hilahin papababa ang pamilyang pinanggalingan niya. Ang pinakamahalaga, si Harvey ay konektado sa napakaraming paksyon. Longmen Association, Country H Martial Arts Alliance, The Yorks of HL Casino, Country H Commercial Group. Kung may nangyari sa isa sa mga paksyon, ito ay lubos na nakamamatay para sa mga pinakamalapit sa kanya. Hindi kayang bayaran ng Xaviers ang panganib na iyon. Para sa Xaviers, hindi nila papayagang magkita muli sina Harvey at Yvonne maliban na lang kung magkakaroon ng bagong pag-unawa si Harvey at makakahanap ng balanse sa pagitan ng pagiging patas at pagprotekta sa sarili. Makalipas ang kalahating oras, natapos ni Harvey ang kanyang tasa ng kape at umalis sa kanyang tirahan. Nagtataka si Nazhan habang pinagmamasdan si Harvey na umalis. Mabuti pa bang kausapin mo si Harvey tungkol dito, Nazhan? Lumitaw ang figure ni Sheldon sa likod ni Nazhan. Bilang dating pinuno ng Southlight, palaging naging maingat si Sheldon mula noong dumating siya sa Walls Inn sa kabila ng kanyang mataas na katayuan sa lipunan. Napakalihim niya na halos makalimutan ng maraming tao ang tungkol sa kanyang pag-iral. Uncle, tumalikod si Nazhan at tumanggaw si Sheldon, habang nagpapakita ng makahulugang ngiti. Ang Xaviers ay nakatingin kay Harvey mula nang siya ay lumitaw sa Buckwood. Kailangan kong aminin na ang isang tulad niya ay napakahusay. Gayunpaman, kung gaano siya kahusay, balang araw ay babagsak siya maliban kung mayroon siyang lakas at suporta ng mga tunay na makapangyarihan. Masyadong maraming tao ang hinahadlangan niya. Usually, we want to interact with him as little as possible kasi sobrang ingat tayo. Gayunpaman, napilitan kaming gawin ito, salamat kay Yvonne. Don't worry, Uncle, basta nakikita kong may sariling ambisyon si Harvey, masaya akong iwan si Yvonne sa kanyang mga kamay. Kung hindi, mas gugustuhin kong magpakasal si Yvonne sa pamilya Tokugawa. Bahagyang napangiti si Sheldon. Alam niya kung sino talaga si Harvey, ngunit hindi niya ito maipapahayag kay Nazhan sa ngayon. Ang ginagawa ngayon ni Nazhan ay kapareho ng paglalaro ng apoy. Walang magawa si Sheldon kundi ang bumantong hininga. This is my advice to you, Nazhan. You have to cancel the marriage with that island person. Otherwise, you are really killing yourself here. Pagpapakamatay, napangiti ng mahina si Nazhan. Siyempre, naiintindihan ko na ang pakikipagtulungan sa mga taga-isla ay parang paglalaro ng apoy. Ngunit ang ating pamilya ay talagang napipilitan para sa oras.
Kailangan nating mag-ipon ng sapat na lakas, kung hindi, kapag nahulog tayo sa ating posisyon bilang isa sa nangungunang 10 pamilya, tayo ay haharap sa isang sitwasyon kung saan tayo ay magkakawatek-watek. It's either Harvey or the Islanders. Honestly, the Xaviers don't have much of a choice. Personally, I'm more inclined to choose Harvey because I don't want to be called a traitor. Pagkatapos noon, bumantong hininga si Nazhan at nagpatuloy, magkakaroon ako ng formal na pagpupulong kay Yoshinaga Tokugawa ngayon. Interesado ka bang makilala siya, Tio? Pagkaalis ni Harvey sa tirahan ng Xavier, bumalik siya sa kanyang sariling tirahan, kung saan siya nakatira. Pagkatapos, umupo siya sa bakuran, na nalilito. Malaki ang impresyon sa kanya ng mga sinabi ni Nazhan. Marami sa mga bagay na una niyang ginawa niya mula sa pananaw ng hustisya. Gayunpaman, pagkatapos na itulak ni Nazhan, napagtanto niya na hindi niya gaanong binibigyang pansin ang mga pinakamalapit sa kanya. Or maybe he should say na wala talaga siyang pakialam sa mga malalapit sa kanya bukod kay Mandy. Pinakitunguhan niya silang lahat ng mabuti at ibibigay ang lahat sa tuwing sila ay nasa panganib, ngunit ang katotohanan ay nanatili. Para sa mga magulang ng isang babae, hindi nila siya makikita bilang isang taong nagkakahalaga ng pag-alay ng kanyang buhay. Bukod sa isang tulad ni Lillian, na minahal siya dahil sa pera, iyon din ang alam ni Lillian mismo. Si Yvonne naman, naramdaman na lang niya na natural itong mananatili sa piling niya. Kapag kailangan niya, ibibigay niya ang lahat. Ngunit sa huli, hindi siya bagay, kundi isang buhay, na humihinga na tao. Hindi siya isang taong magagamit niya kung kailan niya gusto. Napabuntong hininga si Harvey at tumawag. Tinawag niya sina Tyson, George, at Ray para pumunta sa kanya. Higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung sino sa mga pamangkin ni Nazhan ang ikakasal sa mga taga-isla. Pagkatapos lang niyang malaman kung sino iyon ay maaari na niyang planuhin ang susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, umupo sa garden sina Harvey, Tyson, at ang iba pa. Nang sabay silang iinom ng kape, isang malakas na dagandong ng makina ang narinig mula sa labas ng taniman. Pagkatapos, nakita nila ang isang convoy ng 8 Toyota Centuries na may logo ng Firebird na nakapark sa harap ng plantasyon. Agad nitong hinarangan ang daan sa labas na hindi naman talaga ganoon kalawak. Pagkatapos, maraming tao ang unang bumaba sa sasakyan. Ang ilan ay nagsimulang maglinis ng kalsada gamit ang mga vacuum cleaner, at ang iba ay nagsimulang mag-spray ng pabango sa paligid. Matapos gawin ang lahat, isa sa mga lalaki ang gamulong ng pulang carpet sa lupa. Nagsimula ang carpet sa sasakyan at nakarating sa entrance ng plantasyon. Pagkatapos, lumabas ang 18 mandirigma na nakasuot ng tradisyonal na damit ng tag-araw ng island country. Nakatayo silang lahat sa magkabilang gilid ng carpet, agad-agad na tila masikip ang pasukan. Napatingin dito si Tyson at ang iba pa na nanlalaki ang mga mata. Marami na silang nakita sa buhay nila, pero first time nilang makakita ng ganito. Mabilis na kinuha ni George ang kanyang cellphone at bumulong, hindi maraming maharlikang pamilya ang may kakayahang gumawa ng ganito. Pagkasabi pa lang ni George ay nakita na nila ang pinto ng sasakyan kung saan bumukas ang red carpet. Sumunod, ang mga binti na nakasuot ng itim na medyas ay natigil sa labas ng kotse. Ang mga binti ay napakaganda at mahaba, tuwid ngunit makinis. Kahit sinong lalaki ay magugulat na makita siya minsan lang. Kahit ang isang tulad ni Harvey ay hindi napigil ang damilat ang kanyang mga mata at tumingin. Pagkatapos, lumabas sa kotse ang isang babae. Siya ay mukhang napakabata, marahil sa kanyang unang bahagi ng 20s. Siya ay mas matangkad kaysa sa karaniwang babaeng taga-isla, na umaabot sa mga 5.6 talampakan. Ang hugis ng mukha ay bilog at malambot, na may mga tipikal na katangian ng isla. Para siyang isa sa mga sikat na Islander actress na kilala bilang Queen Bee ng entertainment industry. Gayunpaman, nagdala siya ng isang mas marangal na hangin na nagpamukha sa kanya na mas marangal kaysa sa mismong aktres, hanggang sa punto na ang mga lalaki ay likas na gustong ibaba ang kanilang mga ulo.
Ang babaeng taga-isla na mukhang prinsesa ay tumingin sa plantasyon na may mapanghusgang mga mata, na parabang hindi karapat-dapat ang lugar na ito sa kanyang presensya. Gayunpaman, kontrolado pa rin niya ang inis na nararamdaman sa kanyang puso at naglakad pasulong. Nakasunod sa likuran niya ang isang matandang babae na tila isang patay na bangkay. Ang pagkakaiba ng dalawang babaeng ito ay parang gabi at araw. Gustong tumayo ni Tyson para sabihin ang isang bagay nang makita nilang lahat ang babaeng lumalapit, ngunit sinenyasan siya ni Harvey na huminto. Saka lang siya lumingon at tumingin sa bisita. "This is private land and we don't accept foreigners here. I don't care who you are. It's not too late to leave this place." Walang gaanong pasensya si Harvey para sa mga taga-isla. Hiniling lang ni Harvey na umalis siya dahil babae siya, at sapat na ang paggalang na iyon. "Ikaw ang lalaking iyon, Harvey York, hindi ba?" Ang hindi kilalang kinatawa ng Country H Martial Arts Association. Tuluyan ng hindi pinansin ng mayabang na babae ang babala ni Harvey at naglakad papasok sa plantasyon bago tumingin sa paligid na may pagkasuklam. "Napakatapang mong hamunin ang Shinto Way. Hahamunin mo kami makalipas ang 7 araw, sa Forbidden City Peak, tama?" Shinto Way. Napatingin si Harvey sa kanya. Saglit na huminto ang kanyang tingin sa magagandang tampok ng mukha nito bago sinabing, "Isa ka sa mga elite ng Shinto Way na humamon sa Martial Arts Alliance, tama ba?" "You have good eyes. No wonder you're so bold," panunuyan ng babae. "Isa ako sa 3 dakilang disipulo ng Shinto Way, si Mitsuki Fujiwara. Natalo ko na ang kalahati ng mga tinatawag na prodigy ng Martial Arts Alliance ng inyong bansa. Matatalo pa sana ako ng ilan, ngunit ang hamon mo ay sumira sa aking mga plano." "Then," Harvey answered, "I understand. If you're not satisfied with that, you can continue to challenge the others. Hindi kita pipigilan. Manalo man sila o matalo, it won't affect the final outcome in the Forbidden City. Not to mention the worst things that happened before our fight, it will only make people even happier when I beat you all up," Harvey said, a good thought before giving the situation. "Don't tell me kung bakit ang Shinto Way ay nagpunta dito ay para sa aking kapakinabangan. Are you guys helping me clear up the dispute that the entire Martial Alliance know about?" "Ikaw." Kumakabog ang dibdib ni Mitsuki nang magalit siya matapos marinig ang mga panunuyan ni Harvey. It took him a moment para pakalmayan ang sarili. "This is the first time I've seen someone so arrogant since joined the martial arts community. Ginagalit mo ako ngayon, and the consequences will be very bad for you. Alam kong natalo mo si Akio ng Shindan Way, Shin Osake ng Shinkage Way, at iba pang makapangyarihang elite. The Shinto Way has analyzed you down to the bone, and we know you are probably the youngest god of war in Country H. But I don't mind to let you know something. This time, may 3 gods of war sa mga humahamon sa iyo. Hindi pa kasama dito ang Saiyan ng school namin, si Shingen. Sa tingin mo kaya mong labanan ang 4 na gods of war ng sabay?" Nang marinig ni Harvey ang sinabi ni Mitsuki, pinikit niya ang kanyang mga mata. Tila ang Shinto Way ay mas mayaman kaysa sa inaakala niya. Nagawa nilang linangin ang 4 na gods of war sa mga kabataan. Dapat niyang sabihin na nagulat siya sa katotohanan iyon. "Oh, right, to be honest, I managed to become a god of war thanks to you, Mr. Harvey," sabi ni Mitsuki habang may naaalala at gustong kutsain si Harvey. Originally, lahat ng kabataang tulad natin ay inabot ng ilang dekada bago sila naging war gods, gaano man tayo kagaling o gaano karami ang resources natin. Pero ano ang magagawa natin nang biglang naging malakas na kalaban ng island nation? Siya mismo ang halos sumira sa buong 6 colleges. Ang kalaban namin na iyon ay naging kinatawan pa ng Martial Alliance ng Bansa H at nagawa pang maging isa sa 5 dakilang direktor ng World Martial Alliance. Lahat ng ginawa niya ay nagpang-inig ng martial arts community ng aming bansa. Lalo na kapag may sinabi ka tungkol sa pagkakaroon ng peak sa Mount Hearth na gusto namin pagdating ng tagsibol at namumulaklak ang mga bulaklak.
Alam ng lahat na kung magtatagumpay ka sa pag-akyat sa Mount Hearth, buburahin mo ang aming kasalukuyang henerasyon at lilikha ng pagkakahati-hati. Nagsumikap kami ng ilang dekada bago makarating sa puntong ito. Paano namin hahayaan na sirain mo ang lahat? Kaya nagpa siya ang pinakamatandang master ng Shinto Way na kunin ang mana na iniwan sa amin ng lahat ng pinuno noong Warring States at ibigay ito sa mga kabataang may malaking potensyal. Sa huli, pagkatapos gumawa ng malalaking sakripisyo, nagawa naming linangin ang 4 na kabataan na umabot sa antas ng mga alamat, na ginawa silang 4 na pinakabatang Diyos ng digmaan na nakilala ng bansang isla. Now that we have all been mobilized, of course we want to come to this country to meet our benefactors. Without you, we would all be forced into mediocrity. We would never have the chance to stand on this stage, right? Matapos makinig kay Mitsuki na ipaliwanag ang lahat, nagtanong lang si Harvey. Dahil alam mo na ako ang iyong benefactor, paano mo ako pasasalamatan? Swear allegiance to me, or will you warm my bed for me? Kung papainitin mo ang aking kama, mangyaring pumunta sa ospital para sa isang medikal na pagsusuri. Maaari din akong mag-alala, alam mo ba? Kahit mahinahon ang sinabi ni Harvey ay talagang napahiya siya. Gayunpaman, sa kaibuturan, nalibang pa rin si Harvey. Bagamat alam niyang ang island nation ay palaging may matinding galit sa kanyang bansa, hindi niya inaasahan na ginamit ng mga islander ang mana noong panahon ng Warring States dahil sa takot na makabuo ng 4 na batang Diyos ng digmaan. Sa madaling salita, talagang humanga siya sa kanilang mga kakayahan. Oh! Natatakot ba ang malalaking kinatawan ng martial arts alliance ng Country H sa isang batang katulad ko? To the point na gumamit ka ng mga salita para ipahiya ako. Hindi naman nagalit si Mitsuki sa sinabi ni Harvey. Sa halip, ngumiti lang siya at sumagot, pero dahil sinabi mo iyon, ibig sabihin hindi ka confident. Pinatunayan din na natatakot ka. Pero hindi mahalaga kung natatakot ka talaga o nagkukunwari lang. I'm just here to tell you about one thing. That you're never the main character in a story. Even if you are, it's time for the plot armor around you. At saka, tinatanggap ng Shinto Way ang iyong hamon. Gayunpaman, isang salita ng payo. Dapat kang sumuko bago magsimula ang laban. Hindi kami magpapakita ng awa kapag nagsimula na tayo. Kaya, pag-isipan ang mga bagay-bagay at huwag ipagsapalaran ang anumang bagay na impulse. Kabanata 6440. Paano kung sabihin kong ayoko? Sabi ni Harvey kay Mitsuki. Matapos ang napakaraming pakikipag-usap, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Ayaw mo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Mitsuki. Kung tatanggihan mo ang aming mabait na alok, sa palagay ko kailangan nating lumaban sa tuktok ng Forbidden City. Pero bago iyon, kailangan muna nating bisitahin ang isang tao. Mga taong tulad ni Mandy at Cynthia Zimmer, Kate Walker, Queenie York, Kyrie Patel. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Mitsuki sa bawat pangalan na binanggit niya. Nanlamig ang mga mata ni Harvey, at agad niyang inihagis ang tasa ng kape sa kanang kamay patungo sa noo ni Mitsuki. Karaniwan, hindi niya sasalakayin si Mitsuki sa isang lugar na tulad nito. Gayunpaman, tumawid siya sa linya. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay para pilitin si Harvey na sumuko. Sa ibang pananaw, ipinapakita rin ito kung paano natakot kay Harvey ang mga taga-isla. Kung hindi nila gagawin yun kapag mayroon na silang 4 na gods of war sa kanilang panig. Nang makita ni Mitsuki ang pag-atake ni Harvey, malumanay siyang ngumiti at inilagay ang kamay sa hilt ng maikling espada sa kanyang sinturon. Nagkaroon ng kalampag, at ang tasa ng kape na itinapon ni Harvey ay nabasag sa alikabok. Ilang sandali pa ay gumalaw ang figure ni Mitsuki at agad na bumungad sa harapan ni Harvey. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang espada. Sa sampalan na sana ni Harvey si Mitsuki, ngunit isang masamang pakiramdam ang agad na bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, kung talagang sa sampalan niya ito, agad din siyang aatakehin ng katulad ng isang martial weapon. 4 na hari ng Martial Arts Alliance. Agad na napagtanto ni Harvey na bukod sa mga taga-island nation,
Sila na lang ang natitira na nagbibigay ng buong atensyon sa kanya. Gayunpaman, labis din itong ikinagalit ni Harvey. Gusto ba nilang samantalahin ang kanyang battle moment sa Islanders? Kahit na may mga kakayahan si Harvey, wala siyang pagpipilian kundi ang umatras upang maiwasan ang mga pag-atake ni Mitsuki at pananambang mula sa apat na hari. Siyempre, hindi alam ni Mitsuki ang sitwasyon ni Harvey. Nang makita niyang walang choice si Harvey kundi umiwas sa kanyang atake, napalitan ng panunuya ang kanyang ngiti. My dear Chief Representative, kaya mo ba talaga? You're not even willing to take an attack from me, and you want to challenge our entire team. Confident ka lang ba talaga, or overconfident ka? Your level is not something worth talking about. Naisip ko na bago ang aktwal na laban, dapat kitang patayin muna o pilitin kang sumuko. Pero bigla kong naramdaman na hindi ko na kailangan gawin ang lahat ng iyon. Dahil makumpirm ako na namadali kitang matatalo. Ang mga matandang geezers na iyon ay sobra ang pagpapahalaga sa iyo. Harvey, dapat mong kunin ang pagkakataong ito para i-cross off ang bucket list mo. Yan kasi ang Forbidden City Peak ang magiging resting place mo. I will always remember you. Aalis na sana si Mitsuki pagkatapos sabihin iyon. Pero bago siya bumalik sa sasakyan, parang may naalala siya. Tama, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ang babae mo, si Yvonne. Ang fiancé niya ay ang martial arts senior ko, si Shingon Tokugawa.